there was a time, no, noong 1986, na hinagaan tayo ng buong daigdig. Kasi hamak mo pagkalakas-lakas na diktador, na talagang oppressive, hindi lang simpleng diktador. Tinapos natin ng walang isang linggo eh. Tinapos natin ang problema. Iyan ay titingnan tayo ulit. Ano naman kayo bagong formula ang maiisip nito mga Pinoy? Iyan ang iniintay ng ibang bansa, hindi yung takpan natin at pilitin nating maniwala na wala tayong problema malubha. Ngayon, pag ang tinitignan nila, alam na nilang may malubha tayong problema. Gaano kabilis kaya kikilos sa mga Pinoy this time? Iyan ang iniintay ng ibang bansa. Nasabi ko po na ang iniintay ng buong daigdig ay yung bagong formula ng mga Pilipino kung paano naman puputulin ang isang napakalaking magnakaw na gobyerno. Yan ang susunod nating milagro na ipapamala sa mundo. Kaya the sooner we do our work, the better. May mga retirado na mga dating sundalo nga ang nagsasalita laban po sa katiwalian sa ating pamahalaan. At minsan ay nauugnay din dito sa grupo ng AFP. Alam mo, pagka-retirado ka, hindi ka na armed forces eh. Di ba? Civilian ka na, bahagi ka na ng mga mamamayan. Ako nga nagulat eh. Kung titignan mo, ang mga naunang nag-issue ng mga manifesto o mga papel na pinipirmahan nila, mga retired armed forces eh. Retired sila, no? Kasi siguro naalala nila na naghirap silang magtanggol sa bayan natin. Tapos ito, ginagawa ng mga politiko, dinanakawan lang ng todo at sinisira ang plano ng magandang kinabukasan. So, nahandyan yung ating mga retired officials, no? Well, kasi yung training ng ating armed forces, medyo konkreto ang mga aksyon. Kaya kung minsan, mayroon tayong mga ilang nakikita na medyo umiinit siguro ang ulo, nagtatawag na ng revolusyon, no? Normal din naman yan sa mga taong bayan, no? Kaya okay lang yan sa tingin ko, no? Ang maganda dyan, ang ating armed forces ay salute them, no? Na kalmado pa rin, no? Pinag-iisipang mabuti at ang hinihintay nila, totoo na ba ang sentimiento ng ating mga kababayan, ng ating lipunan, na talagang hinihiling na palitan ang gobyerno sa kasalukuyan at magkaroon ng bagong panimula ng pagpapaunlad ng bayan natin. Iniintay nila yan. Kaya sa tingin ko, importante yung mga kilos protesta katulad ng November 30 at ang mga susunod pa. Kasi yan ang pagbabatayan. Sa tingin ko, ng ating armed forces, hindi lang ng armed forces, alalahanin natin na ang nagpapatibay sa takbo ng bansa ay hindi lang Armed Forces of the Philippines. Nahandyan ang ating bureaucracy, no? Yung mga nasa loob ng bureaucracy, nag-iisip na rin dyan at tumitingin. Kasi sabi nila, kung wala ang bureaucracy, titigil ang serbisyo ng gobyerno. Kaya tinitingnan din nila. Ano kaya ang sentimento ng taong bayan? Lalakas na ang loob nila na gawin nila ang tama. Kasi ngayon, na medyo ang kanilang pagkilos ay masyadong nai-impluensyahan ng mga politiko. At mabuti sana kung tama ang mga rekomendasyon, no? Pero ang impluensya, kung minsan nakakasama pa sa pagpatakbo ng bansa. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, paano ba dapat ituring ng pamahalaan o ng gobyerno itong mga naging pahayag o mga pahayag po ng mga dating sundalo, mga retirado po, Secretary, laban po sa korupsyon, laban po sa ating pamahalaan. Minsan, may iba nga, may sasabi, Marcos resign. Paano po dapat ituring po yun? Bantaho ba yan na ituring sa katatagan ng Estado? Alam mo, dapat maging understanding yung mga important institutions na nagmamanman dyan. Kasi tingnan natin yung tunay na sentimiento at yung mga sentimiento naman na nagpaplano lang na gamitin ang damdamin ng sambayanan para matupad yung kanilang sarili-sariling ambisyon. Opo, Secretary, magandang umaga po muli. Hi, good morning.
dito po sa nakalipas na mga araw, nagkaroon po ng palitan ng mga pahayag, no, si Congressman Pulong, no, in reaction doon sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, kaugnay nga doon sa Typhoon missile ng Estados Unidos na kayang umabot hanggang sa China. Pero dito muna tayo sa basics po, no. Bilang ikaw po ay naging pinuno ng Department of National Defense, nasa ilalim niyo po yung militar. Gaano kahalaga po yung karunungan ng mga, hindi lang ng mga opisyal ng DND, pati na rin sa mga opisyal ng militar, mga dapat tandaan, lalo na sa usaping diplomasya, lalo na sa panlabas na usapin, tamang komunikasyon po, tamang pagsasalita po dito, Secretary. Alam mo, hanggat maaari, hindi nagsasalita ang ating armed forces. Pero alam mo, pinag-aaralan, siniseryoso nila ang larangan ng diplomasya. Kasi sa giyera, mas importante na nanalo ka na hindi mo na ginigera yung kalaban. Ngayon, ang masasabi ko lang, ang lahat ng ating embassy, meron tinatawag na military attaché. Anong ibig sabihin yan? Nandyan yung ating armed forces in every aspects ng foreign relations kasi very important sa kanila ang nangyayari sa ibang bansa. Lalo na ang Pilipino, walang bansa kang pupuntahan na walang Pilipino sa ngayon. Nakakala tayo sa buong mundo. Very important sa ating security agencies na malaman kung ano ang nangyayari sa mga bawat bansa. Baka biglang magkagyera dyan. Paano? Kailangan may advance information tayo para mapaghandaan natin kung paano natin ililigtas yung mga kababayan natin sa different parts of the world. No? Kaya, importante na naunawaan na yung diplomasya. Pero yung sa magsasalita ka on your own, armed forces, nakikita ko kung sino-sino na talaga nagsasalita, hindi lang armed forces. No? At kung minsan, media na rin ang may, hindi naman sabing may kasalanan. Bigla kang tatanungin anong gagawin mo? Sasagot ka ba o hindi? Mahirap naman sasabihin, hindi ako pwede magsalita. Siyempre, kahit pa paano magsasalita ka. Tingin ko, kunyari, nangyari kay General Browner na nakapagsalita siya tungkol sa Typhoon missiles, medyo hindi nagandahan yung iba sa ating mga namumuno sa bansa natin. Pero sana naman, pare-pareho silang nasa gobyerno I don't think if sino ba nagsalita? Yung mayor natin, yung congressman natin from Davao. Congressman Pulong Duterte, kasi nga nabanggit na siguro naitanong dito kay General Browner kung hanggang saan naabot. Pwede rin naitanong, aabot ba yun hanggang China? Alam mo naman yung klase ng pagtatanong. Pero yun nga, nasagot niya, pero medyo hindi nagustuhan ito ni Congressman Pulong kasi ang sabi niya, bakit mo na yung, kumbaga parang pinagmamalaki mo na kayang umabot ng China, hindi mo ba naiisip yung possible retaliation ng China? Kaya ba nating saluin yung mga retaliation naman po? Yun ang mahirap. Ang, sa larangan ng depensa, mahirap yung nagpipigil ka ng ang instruments of war mo ay hindi kayang saktan yung kalaban. Alam mo naman yung kalaban ay kaya kang pulbusin Hindi ba nga? Hindi nangangahulugan sa dahilang superior yung weapon system ng kabila, ay hindi ka rin maghahanda na maunawaan mo man lamang. Kunyari yung Typhoon missiles, hindi atin yan sa Amerikano yan. At kaunti lang yan. Ngayon, kung nagkaguluhan na wala na yung mga Amerikano na iwan yung Typhoon missile, binabakbak ka, babanatan ka na ng China, hindi mo magagamitin yun. Paano mo gagamitin kung nagtanga-tangahan ka at hindi mo pinag-aralan, nahandyan na sa lugar mo, hindi mo pagka-aralan, no? At saka ako, ang tingin ko sana, si Congressman Duterte, pag tumawag kay General Browner, sasagutin niya. At kung sabi niya, magkapit tayo, mag-usap tayo, paliwanag po sa akin, papayag yan. Dapat yun ang unang ginagawa. Huwag tayong mag-away-away dahil sa media, I'm sorry to say, no? Kung kung bisa pinag-aaway talaga tayo ng ibang mga media practitioners para makuha nila yung tamang Pero dito na rin po papasok yung tamang diplomasya, sir. Kasi pwede bang sagutin or mainam ba yung naging sagot ba ni General Browner? O pwede niyang gamitin na lang na
ano na lang, yung distansya na lang. Pwedeng safe na wala kang, kasi pag once na meron kang mabanggit na mga bansa, talagang maraming mga, alam mo na, mga komento, opinion, critics agad dito. Pero kung distansya lang mababanggit mo, so parang plain safe. Alam mo kasi, ang nangyayari kasi, opinion yan eh. Opinion of both countries. No? Kaya kung minsan natatay na rin yung damdamin mo magsalita ka. Naintindihan ko yung damdamin ni General Browner eh. Kasi siya yung nabubuno ng ating armed forces. So, pag nagkagulo siya, yung unang tatabaan yan. Pero alalahanin natin, many years ago pa, i-declare ng China that we are their number one enemy among their people. Kaya pare-pareho lang yan. Opo, at meron pang mga nabanggit din si Congressman Pulong kung sino ba ang yung naratibo na talagang sinusulong sa Pilipinas ba o sa Estados Unidos. Pero ang sumagot naman dito is yung taga Philippine Coast Guard na ang sagot naman dito na ang mga pahayag naman ni Congressman Pulong ay pro-China. Tapos ang dami nang nabubuksan na mga issue po na kesyo hindi pro-China, hindi pro-Philippines, pro-China daw. Yung isa naman na pro-America yung mga naratibo. Ganito po yung mga lumalabas. Dito na mismo sa ating bansa, doon yung hindi nagkakaintindihan din pagdating dito Ang ibig sabihin lang yan ay medyo may pagkukulang talaga ang ating gobyerno. Kasi may protocol lahat yan eh. Noong panahon namin, may panahon na yung mga issue, hindi ka pwede magsalita kahit cabinet member ka na. O meron talagang tagapagsalita na sinasabi. Palagay ko, hindi nililinaw ng Malacanang, especially. Hindi siguro nililinaw ang protocol na dapat kung kailan magsasalita at ano sasabihin ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan yan ay gagawin nila. Kaya kung hindi ka magkakagulo talaga dahil talagang yung sinusunod mo, yung mga itinatanong lang sa'yo kapag nakaharap ka sa media. So, ang nagde-define tuloy ng direksyon ng pag-uusap ay yung nagtatanong, hindi yung sumasagot. Dapat sa isang maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, yung linya ng gobyerno ay malinaw sa lahat ng kanilang mga ahensya para hindi nagkakaroon ng ganyang pagkakaiba-iba ng opinion. Opo, yung tinatawag ba na megaphone diplomacy, nagiging mabisa po ba yan? Halimbawa po, sa ibang mga bansa, kasi hindi lang naman po ang Pilipinas ang may ganitong dispute din, mga hindi pagkakaunawaan. Sa tingin nyo po, naging mabisa ba, lalo na sa ibang bansa, na pwede nating matutunan na hindi maganda itong ganitong klase, pamamaraan ng diplomansya? Kasi parang malalagay natin sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino rin pag talagang lumala ang tensyon. Alam mo, may mga impormasyon, tsaka may mga kunyari, mga kwento-kwentuhan na ganyan, na sinasadyang ipakalat ng ibang bansa, no? Kunyari, titignan nila siguro kung, nag-react agad ang China sa mga sinasabi ng mga natin dito tungkol sa tulong ng Amerikano. Sasabihin ba natin na talagang nasasaktan ng China doon sa mga nadidiligla? O talagang pinapalubha pa nila para masukat? Susukatin nila. Gaano ba kaganda yung relasyon talaga ng Amerika at saka ng mga Pilipino? Sinusukat nila yan eh. Kaya tayo naman, ang maipapayo ko lang, huwag tayo pabigla-bigla. No? Pag-aralan din natin yung mga reaction ng mga, for example, ng mga taga-China, huwag nating dadamdaming masyado yan. So, sukat yan eh. Sukat ang kanilang sinasabi. At ang masasabi ko talaga, China is a very advanced country. No? At saka maganda talaga ang infrastructure ng kanilang governance. No? Lahat ng sinasabi ng kanilang mga ahensya ay dapat pinakikinggan nating mabuti at pinag-aaralan. No? Kasi sukat yan eh. Dito tayo, pabigla-bigla lang tayo sumusulpot eh. Ang maganda lang dyan eh, palagay ko, hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng gustong kumalaban sa atin. Anong klase lipunan ba itong Pilipinas? Anong klaseng mga mamamayan meron sila? Paano natin i-handle ito? Palagay ko ngayon, may degree of confusion. Kasi very confused ang pinoproject natin tungkol sa atin sa buong daigdig.